Alam niyo ba mga kababayan na ng fake news pala ito si Montulfo kay dating Pangulong Duterte? Noong panahon na bumaba sa pwesto si dating Pangulong Digong, sabi ni Atty. Topacio mga kababayan. At ang sabi daw ni Montulfo na noong umalis daw si PRRD sa Malacanang at pumalit si BBM, ang sabi sa pagmamadali daw ni Digong na makalayas sa Malacanang ay naiwan daw niya ang 1 bilyong pisong pera. Sabi ni Montulfo mga kababayan. Pero wala siyang ebidensya. Oh, ang malaking katanungan niyan kung mayroong naiwang pera. Talaga ba? Ha? Ganyan na lang kasyo nga. O kanino yung pera? Bag daw mga kababayan. At kung naiwan man, ibig sabihin, si BBM ang nakakuha. Bakit hindi niremit ni BBM? Saan na yun napunta? O Montulfo. Bakit hindi ito napapatawag sa Quadcom itong si Montulfo mga kababayan, number 1 fake news? At sinabi na rin niya dati na mayroon daw cancer si Digong. Nung bakit buhay pa? Panoorin niyo po ang sabi ni Topacio mga kababayan Ito ang mga pinaatupag ng mga tao na King Koy. King Koy! Katulad ditong si Montulfo. Oh. Ito. Natatawa ko dito kay paring Mon Si Montulfo Buti nga, nagulpi ni Claudine. Si Claudine nang pala ang katapat mga kababayan. Naaawa ako rito kay Montulfo. Si Mon, pinakamagulong kausap yan. Maniwala ka din. Agulong kausap. Si Mon, walang kaibigan yan. Walang loyalty yan. Ito ang ginawa niya kay FG. At Sa tamang pag-iisip pa ba yan si Montulfo, di ba? Arroyo. Noong siya ay binibigyan ng monthly, noong panahon ni Arroyo, yung parang sponsorship sa kanyang programa, 300,000 yata. Wow! Kung hindi ako nagkakamali every month. See? Si Topacio na mismo magsabi mga kababayan, may allowance sa 300,000. Yan ang kalakaran ng media mga kababayan. Si Montulfo pa lang yan pipitsugin na. How much more itong Abayas mga kababayan at GMA News 5. Ilang milyon o bilyon ang tinatanggap siguro niyan. Allowances! Ako, pinakamagaling na tao sa buong mundo. Mas banal pa sa Santo Papa. Mas FG banal Arroyo pa. para sa nung, dahil binibigyan mga kababayan 300,000 per month. Wow! wala na yung subsidy na 300,000, binatikos na niya. Yan noon. Binatikos wala nang allowance. Kaya tuwan-tuwa yan sa akin noong At Ping Lacson din, galit na galit daw din si Montulfo dati. dinemanda namin si Ping Lacson, nag-testify si Mangkaw labang kay Ping Lacson na warrant si Ping nagtago. Nako, panay puri sa akin yan. Magaling akong abogado, pinakamagaling akong tao, yan Number 1 lawyer ako. Noong bumalik si Ping, nagkausap sila, inuupakan na ako. Ewan ko kung ano naging usapan nila ni Ping. Baka nakatanggap na din ng allowance galing kay Ping, Balingbing. Hoy Ping, ganyan ang ating media mga kababayan. Corruption din yan, di ba? That is a form of corruption. Kapag nag-meet mga kababayan ang corrupt politician at corrupt media, etong nangyayari mga kababayan, naririnig natin sa mga balita. Wala naman akong ebidensya. Bumalik si Ping, pinaka-bopol na akong abogado. Siya na ang inaway. Pinakamagaling na tao na si Ping. Ganyan yan. Si Balingbing na ang napakagaling. Siya yung nagpe-fake news. Ito fake news. Naglabas siya ng post, ewan ko kung Facebook o hindi. Di umano, may nakaiwan daw ng perang 1 billion sa Malacanang noong nagpalit ang administrasyon ng 2022 at naabutan daw ng mga tao ni BBM. So sino ang nagbulsa kung mayroon nga? Si BBM. 1 billion pesos in cash. Wow. Papapanugot din si BBM niyan, Montulfo. Pero sabi ni Topacio mga kababayan, fake news. Daw sa Malacanang, kaya lang hindi daw pinabunyag ni BBM kasi masisira si Digong. Yan ang gusto Ngayon, pwede na yung bunyag, kalaban na sila Bakit wala? Dahil kung meron, baka binulsa ni BBM. Yan ang i-follow up mo ngayon, Montulfo. Nasa isang kwarto daw, nasa 10 duffel bag na tig 100 million. Grabe! Yung piso in cash. Paano mo nalaman, Montulfo? Andun ka ba sa palasya? Ikaw ba maniniwala rito sa kabulastugan na ito? Naiwanan mo? Ang naniwala niya mga kababayan ay siya lang din, si Montulfo lang din. 1 bilyong piso? Sa palasyo? 1 bilyon? Kung 100 piso, baka nakaiwan ka 1,000 piso. Pero ganun kalaki, malabo. Kasi sabi niya, sa pagmamadali daw umalis, na iwanan. Okay, himayin natin tong kalokohang sinasabi ni Montulfo Kalokohan. Unang-una, napakalaki ng halaga. Opo. 1
bilyong piso. Oh, ilang bags ba yun mga kababayan, di ba? Maiiwan talaga? Naiwanan. Ikaw ba, matinong tao ka, makakaiwan ka ng 1 bilyong piso? Hindi po, hindi. Oh, okay. Nasa At sinasabi niya mga kababayan, kurakot si Duterte, Diyos minyo. 10 duffel bag na tigwa 100 million. Ganyan po kakapal. Siguro ang 1 milyon kahit i-compress mo, yung parang plastic. So, yung mga isang dangkal. Oh, so 100 na dangkal. Kaano kalaking duffel bag yon? Sabi yun. Oo. Ang 100 million lang yan ha. How much more? 1 billion ang sabi ni Tulfo. Okay, ito pa. Ito mga Tulfo mga kababayan, marites lang no. Sa pagmamadali daw na iwan. Teka muna. Paano ba umalis si Duterte sa palasyo? Nagrevolusyon ba katulad nung EDSA? Hindi, scheduled yun mga kababayan. Alam ni Digong kung kailan siya bababa. Hindi. Yung si Marcos Sr. na Kaya hindi nagme-make sense mga kababayan itong chismis, marites ni ang Montulfo. nagkakagulo, people power, Wala lulusobin ng naman Malacanang, kaya umalis sila. Umalis na Nagmadali Mayo. sila. O katulad ni Erap na umalis ng nagmamadali. Hindi. Mayo, gitna ng Mayo, alam mo na kung sinong magiging presidente. Panalo na si Noynoy. Si Noynoy. Si Bongbong. Talagang hindi ko na ma-dissociate si Noynoy, si Bongbong para sa pananaw ko. Pareho na lang sila ngayon eh. Oo. Mas malala pa nga mga kababayan kaysa kay Panot. Oh, si Noynoy. Ay. Grabe. Panalo na si Bongbong. Ha? Bongbong! Sumbong kay bonggang bongbong. Sabihin mo na May 15 to June 30. June 30 ka aalis ng Malacanang. June 30 kasi ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte up to 12 noon of June 30. So, maayos umalis. 1 buwan at kalahati. Hindi naman, anong pagmamadali sinasabi ni Montulfo? 1 buwan at kalahati, may transition team yan, etc. Siyempre, ang unang gagawin mo, pera yun eh. Kung totoo man ito ha, kung totoo man. Ako, Fake yan. Oh, fake news yan. Ito si Montulfo noon. Ito dapat kasuhan. Pero, alam niyo ba mga kababayan na minsan na nakasuhan yan si Montulfo ha? At naabsuelto dahil ang kinuhang abogado, si Topacio. Oh, at ngayon mga kababayan, si Topacio pa ang sinisiraan. hindi ako naniniwala eh. BS to eh. Oh, this is bullshit. Bullcrap to ni Montulfo eh. Aha. Kaya nagugulpi to ni Claudine Barreto eh. Gulpi pa more. 1 milyong piso, alam mo na paalis ka na. Hindi naman May mo nalaman na paalis ka na. Alam mo, from Matagal the na. start. Alam ko from yan the eh. start Oh, alam ng ko iyong yan. termino, 2016. Opo. Oh, alam mo nang paalis ka. Kasi, alam mo hanggang kailan ka lang. Enero ng 2022, Pebrero ng 2022, Marso ng 2022. Alam mong paalis ka na ng June 30. Tapos, ang sabi ni Montulfo, naiwan daw dahil sa pagmamadali. Ano ba yan? Tinudita ba si Duterte? Hindi mo aalisin yung pera mo. Ano nagmamadali? Walang Kaya nga, pagmamadali fake dito news. kasi Oh. alam nung tao, alam ni Duterte na paalis siya ng Alis June na. 30. So walang pagmamadali rito. So Kaya mo na, kalokohan attorney. ito. Delikado yan. Baka mapagbintangan si BBM. O yun nga. O kung naiwan mga kababayan, si BBM ang bumulsa. Siya yung sumunod, di ba? Kaya nga eh. Delikado. Yun nga eh. Actually, nadali mo eh. Jokes eh. Oh, palpak ang birada mo, Montulfo. Kaya ka pala hindi kinuha ni BBM dahil pinagbintangan mo sila ang nakinabang sa 1 billion. Oh, sasabihin niya na Sinasabi iwanan yung mo? 1 billion. Oh, di Ano ba? bang ginawa ni Taiwan. BBM doon? Yung pa yung question na. Oh, Ba niya? Oh, wala tayong narinig eh. Oh, sabihin natin totoo ito. Itanong mo kay Claire Castro. Oh, yan, maganda. Dahil si Claire Castro, mga kababayan, kahit hindi niya alam, wala siyang alam, mayroon siyang sagot. 1 billion. Ba't hindi kinwestiyon? Basta, mayroong word na Duterte, say the magic word. Duterte, pagkakalam natin, ang tanong namin, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Nung Oh, Pangulo, ganyan. nung bagong Pangulo, kung ba't may 1 billion? Look, correct. Di ba? O kung talagang ikaw ay, dahil daw may unit team. Oh. Ngayon, wala naman unitin. Kalokohan ito. Kalokohan ito. Kalokohan. Okay, magpapaniwala dyan kay Montulfo. Tingin ko yan, ulyanin na. Kasi lagi niyang sinasabi. Malamang. Ito, natatawa ako kay Mon eh. Noong galit na siya sa akin sa kung ilang milyong kadahilanan na nagalit siya sa akin, Opo. biglang nag-ibang ihip ng hangin. Sabi niya,
hindi daw ako magaling na abogado. Nakalimutan niya, abogado niya ako. Oh. Noong 1990s. Na ipanalo niya ang Nanalo siya kaso. sa libel sa Maynila. Oh, tapos sabi ni Montulfo, hindi ka magaling na abogado. Bakit nanalo ka sa kaso? Na si Topacio ang abogado. Doon ko siya Oh, nakilala, Montulfo. nirefer ako sa kanya Siya nga. ni Mayor Lim. Kaibigan niya ni Mayor Lim eh. Patay na rin, O, si doon kami Lim. una nagkakilala. Sabi, eto, kunin mong abogado, tutulungan ka niyan. Sa Maynila ang hearing eh. Humarap ako, nanalo siya, Bopals na. na-acquit siya ron sa libel case na Ayun yun. naman pala eh. Kanya Ito mga Tulfo, mga kababayan, wala na tayong tiwala. King Kuy eh. King O, Kong. Tricom, di ba? Kayo ay... Oh, Tricom ayaw pala, nyo hindi ng pala Quadcom. fake news. Patawag nyo si Montulfo sa April 8. Di ba April 8 yata? Oo nga. Susunod ng Tricom. Patawag nyo, ayaw nyo ng fake news. Patawag nyo si Montulfo. O, Ayun na. di ba? O. Nonsense na rin yan, Tricom, mga kababayan. Anong batas ang magagawa nila na patapos na ang Kongreso, mga kababayan? Back to zero na naman yan sa new Congress sa July. Paktay. Wala na. Kung talagang seryoso kayo, ang problema pagka kayo ay kampi sa inyo. Kaya pag kayo na naapektuhan, totoo kay hindi fake news. Pag sa kalaban ninyo, hindi fake news. Hindi po tama yan. Tama. Oh, ano masasabi niyo dito? Post the comments below.